Samantala, bahagi na ng buhay estudyante ang paggamit ng lapis. Sa bawat guhit na nililikha mula dito, maraming pangarap ang nabubuo. Kaya naman patuloy ang proyekto ng isang non-government organization sa pamimigay ng lapis para sa mga kabataan na hawak kamay ang kanilang mga pangarap. Narito ang report ni Vivienne Gulia. Sa isang guhit sa papel, nagsisimula ang malalaking gusali. Sa isang letra, nagsisimula ang mga salitang naguudyok ng malalaking pagbabago. At sa isang guhit ng lapis lang, nagsisimula ang malalaking ideya. Bitbit ang ganitong kaisipan, 5 taon nang sinisikap ng isang non-government organization na hikayating mag-aral ang mga kabataan sa pamamagitan ng pamimigay ng itim na lapis. Ayon kay Black Pencil Project Program Director Moncor Puz, nang una nilang isagawa ang proyekto sa isang probinsya sa norte, hindi nila inasahan ang laki ng epekto ng isang lapis para mabuhay ang interes sa pag-aaral ng mga kabataan doon. Pag dinadala natin ang mga school supplies na ito bago magpasukan, yung bago mag-enrollment, nakakapag-enroll sila, nakakapasok sila. Kasi kailangan natin isipin na kahit libre ang ating edukasyon, pag walang pera ang mga magulang para pambili ng mga kahit lapis o notebook lang, minsan hindi sila nakaka-enroll. Sa ngayon, halos 200,000 lapis na ang naipamimigay sa pamamagitan ng Black Pencil Project mula sa mga volunteers. Matapos raw nilang marating ang mga malalayong pook sa Luzon, nakatuon naman ang pansin ng organisasyon sa pamimigay ng lapis sa Mindanao. Tumutulong ang mga sundalo para makarating sa mga bata ng Sulu ang mga itim na lapis. Bukas ay nakatakdang tumulak sa Sulu ang grupo ng Black Pencil para buksan ang isang paaralan na binansagang Classroom ng Pag-asa. Ito ang unang classroom na bunga ng mga kontribusyon ng volunteers ng Black Pencil Project. I-turn over ang isang classroom, 3 classroom school building po ito. Ginawa po ito sa pamamagitan ulit ng padlock system. Kasama po natin ang Philippine Marines, ang MBLT 11 at ang Bayaning Pangpaaralan. Kung tutuusin ay maliit na bagay lang ang pamimigay ng isang lapis. Ni hindi ito mararamdaman ng bulsa ng nakararami sa atin. Pero ito ang maaaring maging simula ng pagguhit ng magagandang pangarap ng mga kabataang Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vivienne Gulia.